Libo-libong beses mo nang nakita ang mapa ng Estados Unidos, pero paano kung sabihin kong hindi mo pa ito tunay na sinuri? I-zoom mo, biglang nawawala ang saysay. Ganito ang heograpyang di tinuro sa'yo sa paaralan. Numero 50, tingnan ang kaliwang itaas ng magkakadugtong na 48 estado. Napansin mo ba ang maliit na lupang nakabitin sa ilalim ng hangganan ng Canada? Yan ang Point Roberts, Washington na iginuhit ng tuwid ang hangganan ng US at Canada sa ika-49 na paralel. Dahil sa tuwid na hati, aksidenteng nahiwalay ang dulo ng peninsula, maliit na bahagi ang nanatiling Amerikano pero naputol mula sa estado ng Washington. Walang direktang daan sa lupa papunta sa mainland. Ang tanging paraan para makapasok o makalabas gamit ang sasakyan ay dumaan paakyat sa Canada at pagkatapos ay muling pumasok sa US malapit sa Blaine. Mga 1,200 Amerikano ang kailangan tumawid sa dalawang internasyonal na hangganan para makabalik sa kanilang estado. Ang tubig at kuryente ay mula Canada at sa loob ng maraming taon napipilitan pang dumaan sa ibang bansa ang mga lokal na bata sakay ng bus para lang makapasok sa paaralan. May gilid, sulok at baybay ng mga mapa pero may isang lugar na kakaiba at mahirap hanapin. Numero 49. Kung sasabihin kong ang puso ng Amerika ay nasa isang parang ng dayami sa Lebanon, maniniwala ka ba? Ang tinutukoy ko ay Lebanon, Kansas. Sa isang bayan na may halos 200 katao lang, walang engrandeng monumento o atraksyon para sa turista. Kadalasan, mas maraming hangin ang dumadaan sa kalsadang graba kaysa sa mga sasakyan. Noong 1918 tinukoy ang lugar nang gumamit ang mga taga-sukat ng kartong hugis magkakadikit na estado ng US at ibinalanse ito sa aspil para makuha ang tamang balanse. Iyan ang naging geographical na gitna ng bansa. Ngayon, may maliit na plaque at mesa na lang para sa picnic sa damuhan. Maraming lugar ang ginugugol ang taon para maging kakaiba, pero ang lugar na ito ay hindi sinasadyang naging hindi malilimutan. Numero 48. Matagal nang nagtatalo ang ilang bayan sa pangalan nila, pero ang isa ay sumuko na lang. Sa kabundukan ng Kanlurang Colorado, nandyan ang No Name. 120 katao ang nakatira sa silangan ng Glenwood Springs. Sinasabing crew ng kalsada ang nagbigay ng pangalan dahil may manggagawang hindi nilagyan ng pangalan ang exit sign, kaya yon ang naging pangalan. Maganda ang kwento, pero mali. Ayon sa mga lokal na historiador, may mga nakatira na rito noong dekada 1870. Matagal nang tinawag ang lugar mula sa No Name Creek at No Name Canyon at tinatawag ding No Name Lane ang kalsada rito. May No Name Bar and Grill din. Ipinagmamalaki ng bayan ang pansamantalang pangalan. Madalas, sikat na palatandaan sa Amerika ay nagmumula sa problemang limot na. Numero 47. Ang Atlantic City ay may pinakamahabang boardwalk sa mundo na nagsimula bilang solusyon sa isang problema. Noong 1870 laging napapasok sa mga hotel ang buhangin mula dalampasigan, kaya iminungkahi ng lokal na hotel owner na magtayo ng kahoy na lakaran sa baybayin. Ang unang bersyon ay 8 talampakan ang lapad at binabaklas ito tuwing taglamig. Itinatabi ang mga tabla para sa susunod na panahon. Napakabisa ng idea kaya patuloy na pinalawak ang boardwalk. Ngayon, umaabot ito ng 4 na milya sa Atlantic City at halos 5.5 milya kapag konektado sa Ventnor. Hindi lahat ng nasa mapa't watawat ay totoo pa rin ngayon. Numero 46. Sa watawat ng California, makikita mong may grizzly bear na naglalakad. Hanapin mo ang parehong oso na yan sa kagubatan at hindi ka makakakita ni isa. Dati, maraming grizzly bear sa California pero naubos sila dahil sa matagal na panganggaso at paghuli. Ang huling kilalang oso ay nabaril sa Tulare County noong 1922 at huling nakita sa Sequoia National Park makalipas ang 2 taon. Pagkatapos, tuluyang nawala ang mga ito. Ginawang opisyal na hayop ng estado ng California ang grizzly noong 1953 halos 30 taon matapos itong mawala. Pinili ng estado ang simbolyo na isang nilalang na wala na sa kanila. Ang oso sa Watawat Monarch ay ginugol ang huling taon sa isang zoo sa lungsod. Mukhang permanente ang mga guhit sa mapa pero hindi sang-ayon ang kalikasan. Numero 45. Ayaw manatili ng ilog Mississippi sa isang lugar. Sa libu-libong taon, palaging nag-iiba ito ng direksyon, iniiwan ng dati at gumagawa ng bago. Muling tumitindi ang pressure na yon. Malapit sa Baton Rouge, Louisiana, may ilog na Atchafalaya na nagbibigay ng mas maikli at matarik na daan papuntang Golpo ng Mexico. Laging pinipipili ng tubig ang madaling daan, kaya dapat noon pa nag-iba ng direksyon ang Mississippi. Kung mangyari yon, posibleng maiwan ang Baton Rouge at New Orleans sa tabi ng tuyong sapa at babagsak ang ekonomiya nila. Isang malaking pagbahalang ang kailangan para magbago ang lahat.
Ang pumipigil lang dito ay ang lumang river control structure na ginawa ng US Army Corps of Engineers para mapanatili ang ilog sa lugar nito. Maraming sikat na palatandaan sa Amerika ay hindi nakikita. Numero 44, ilan sa pinakadramatikong tuktok sa East Coast ay nasa ilalim ng tubig. May hanay ng patay na bulkan mula New England hanggang Bermuda na umaabot na mahigit 1,000 milya. Ang Bear Seamount ay natatakpan ng libu-libong taong korales, habang kakaibang nilalang sa dagat ang lumulutang sa malamig na tubig sa paligid dito. Robotic submarino lang ang gamit ng siyentipiko para galugarin ang mga tuktok na ito at mas detalyado pa ang mapa ng Mars kaysa sa hanay sa ilalim ng dagat na ito. Ang kadena ay nabuo milyon-milyong taon nang nakalipas nang gumalaw ang Hilagang Amerika sa ibabaw ng mainit na bahagi ng mantle, nag-iwan ng mga bundok sa ilalim ng Atlantiko. Pagdating sa sukat, may ilang mga county sa US na pinipiling gawing napakalaki. Numero 43. Ang San Bernardino County ay hindi pangkaraniwan. Sakop nito ang mahigit 20,000 milyang parisukat, mas malaki kaysa sa 9 na estado sa US. Pwede mong ipasok ang Rhode Island, Delaware, Connecticut, Hawaii, New Jersey, New Hampshire, Massachusetts, Maryland at Vermont sa loob nito at may sobra pang espasyo. Umabot ito mula Los Angeles hanggang Nevada. Sa ibang lugar, kailangan pang magbiyahe ng deputy sheriff ng 100 milya para tumugon sa tawag. Marami sa pinakakamanghamanghang pook sa bansa ang nananatiling di kilala dahil napakalayo ng mga ito. Numero 42. Hindi alam ng karamihan na ang pinakamalaking rainforest ng Amerika ay ang Tongass sa Timog Silangang Alaska. Ang gubat mismo ay sumasaklaw ng humigit kumulang 17 milyong acre. Mahirap maunawaan ang laki nito, kasya sa loob ng mga hangganan nito ang Switzerland o Denmark. Sa loob ng mga dekada, naging sentro ng labanan ang Tongass. Nakikita ito ng mga logger bilang pinagmumulan ng mahalagang troso mula sa matandang kagubatan habang ipinaglalaban ng mga konserbasyonista na kapag nawala ito, hindi na sila mapapalitan. Naroon na ang ilan sa mga ito nang naglayag si Columbus papuntang Amerika. Isang desisyon lang ang pwedeng humubog sa isang bansa sa loob ng maraming siglo. Halos nagkabaligtad ang desisyong ito. Numero 41. Tila nakatadana na ang Washington DC bilang kabisera. Ngunit matapos ang digmaang sibil, may malakas na kampanya para ilipat ito. Simple lang ang dahilan. Hindi na praktikal ang kabisera sa malayong silangang baybayin para sa bansang mabilis lumalawak pa kanluran. Pinaniniwalaang dapat ilapit ang sentro ng pamahalaan sa gitna ng bansa, kaya noong 1800 at 69 nagtipon ng mga taga-suporta sa St. Louis at iminungkahi ito bilang kapalit. Noong panahong yon, matatag na ang Washington. Naglaan na ang pamahalaan ng malaking pondo para sa mga gusaling federal, kabilang ang bagong dome ng Kapitolyo. Hindi rin naman pabor ang mga politiko sa silangan na talikuran ang mga iyon. Paulit-ulit bumabalik ang ideya pero laging nauwi sa parehong kapalaran. Sobra na ang mga naitayo at laki ng kapangyarihan, kaya nanatili ang kabisera sa kinalalagyan nito. Hindi laging sa inaasahang lugar nagaganap ang kasaysayan. Minsan, nagsisimula ito sa Brownstone, numero 40. Espesyal ang 1520 Sedgwick Avenue sa kasaysayan ng musika. Noong ika-11 ng Agosto, 1973, isang binatilyo na nagngangalang Clive Campbell o DJ Coolheart ang nagdaos ng back-to-school na party. Napansin niyang tuwing nagdi-DJ siya, nagwawala ang mga tao kapag may drum breaks sa kanta. Sinimulan niyang pahabain ang break gamit ang 2 plaka para ulit-ulitin na hindi niya namamalayan ay nagbunsod ng hip-hop. Walang may ideya na nasaksihan na nila ang simula ng isang espesyal. Mula sa isang address sa Bronx, kumalat ang isang kultura sa buong mundo. May lugar sa mapa na nagbago ng musika habang ang mapa rin ay may kakaibang epekto sa mga estado. Numero 39. Ang Michigan ay napapalibutan ng Canada. Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran, saan ka man tumingin, nandoon ang Canada. Parang imposible, pero gawa ito ng Great Lakes. Ang dalawang peninsula ng Michigan ay nakapalibot sa tubig at napapaligiran ng Canada ang halos lahat ng gilid. Ngunit hindi pa ito ang pinakakakaibang bahagi. Kung magmaneho ka patimog mula downtown Detroit, tatawid ka ng ilog papuntang Windsor, Ontario, hindi sa mas malalim ng US. Sa madaling salita, ang Detroit ay nasa hilaga ng Canada. Walang ibang estadong ganito. Bawat kakaibang hugis sa mapa ay may kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa matigas ang ulong mayakda, numero 38. Ang Missouri ay may kakaibang maliit na paa sa timog patungo sa Arkansas.
Tinawag itong Boot Hill dahil kay John Hardeman Walker, isang matigas ang ung-uong may-ari ng lupa. Noong iginuguhit ang mga hangganan ng Missouri noong unang bahagi ng 1800s todo ang pagpupursige niya para masigurong mananatili ang kanyang lupa sa loob ng estado. Milapitan niya ang Kongreso hanggang yumuko ang timog na hangganan para maisama ito. Ang determinasyon ng tao ay kayang baguhin ang mapa. At may ilang mga palatandaan na naging sobrang tanyag na walang nakakaalam na isa pala itong kasinungalingan. Numero 37. Akala ng marami na Grand Canyon ang pinakamalalim sa US, pero ang Hell's Canyon sa hangganan ng Idaho at Oregon ay hinubog ng Snake River sa milyon-milyong taon. Bumababa ito ng halos 8,000 talampakan mula gilid hanggang ilog, mga 2,000 talampakan na mas malalim kaysa Grand Canyon. Hindi laging kitang-kita ang pinakadramatikong tanawin. Numero 36. Sa unang tingin, kalmado at tahimik ang Monterey Bay sa California. Sa ilalim ng alon, may bangin na 1 milya ang lalim. Ang Monterey Canyon ay umabot ng halos 100 milya sa saig ng dag at diretso itong bumabagsak sa kadiliman. Laging gumagalaw ang bangin dahil sa mga pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat na nagbabago ng anyo ng sahig tuwing ilang buwan. Maaring hilahin sa kailaliman ang anumang mahuli rito. May mga numerong parang di ka panipaniwala hanggat may ebidensya. Numero 35. Sa Kentucky, may halos 4.5 milyong tao. Nagtataglay din ito ng humigit kumulang 16 na milyong bariles ng tumatandang bourbon. Katumbas ito ng mahigit 3 bariles para sa bawat residente. Karamihan dito ay iniimbak sa malalaking kahoy na rickhouse na punong-puno ng bariles mula sa distillery tulad ng Jim Beam at Maker's Mark. Ang mga warehouse na ito ay nakakalat sa estado na ginagawang pandaigdigang industriya ang rural na lugar at nagbibigay ng halos $9 bilyong kada taon sa ekonomiya. Sa tahimik na gabi malapit sa rickhouse, maaamoy mo ang whiskey na tinatawag na Angel's Share. Karamihan ng mga lugar ay naaayon sa heograpiya. Nagpalit ng orasan ang lugar na ito. Ang Nevada ay nasa Pacific Time, maliban sa isang maliit na bayan. Ang West Wendover ay nasa hangganan ng Utah at naka Mountain Time, kaya 1 oras silang nauuna sa ibang bahagi ng Nevada. Ang dahilan ay pera. Ang West Wendover ay isang bayan ng kasino sa gitna ng disyertong walang laman. Halos lahat ng mga sugaron nila ay galing sa Salt Lake City sa kabila ng hangganan sa Utah. Pero sa loob ng maraming taon, ang pagiging 1 oras na nahuhuli sa kanilang pangunahing mga customer ay nagdulot ng tuloy-tuloy na mga problema. Ang oras ng pagsasara, schedule ng bus, at mga oras ng kasagsagan ng pagsusugal ay hindi kailanman nagtugma. Kaya noong 1979 humiling ang bayan na lumipat ng time zone para tumugma sa kanilang mga customer, at ito ay naaprubahan. Ngayon, ang West Wendover ay isang kilalang bayan ng sugal at kakaiba sa estado. Pero may bahagi ng kasaysayan ng Amerika na nangyayari sa di inaasahang paraan. Numero 33, iconic talaga ang Stars and Stripes. Alam mo ba na ang 50 bituin ngayon ay nagsimula lang bilang school project? Noong 1958 nagsumite ng disenyo si Robert G. Heft na 17 taong gulang para sa takdang aralin sa kasaysayan at nakakuha ng B-. Itinuro ng guro na may 48 estado lamang noon. Pero naniwala si Robert sa kanyang watawat. Sabi ng guro, kung tatanggapin ng Kongreso ang watawat, ang grade niya. Kaya gumawa ng bagong proyekto si Robert. Ipinadala niya ang watawat sa lokal na senador at nagsimulang kampanya para tanggapin ito. Pagkalipas ng 2 taon, naging estado ang Alaska at Hawaii. Nakuha ni Robert Heft ang kanyang A at ang 50 bituing watawat ang pinakamatagal ng bersyon sa kasaysayan ng bansa. Hindi masama para sa proyektong pampaaralan. May mga pagbabagong inaabot ng taon bago mapansin. Ang iba naman ay bigla na lang dumarating, bilang 32. Noong 1932 isang buong bayan ang nagising na nasa ibang estado na. Ang Texoma ay bayan na nasa pagitan ng Texas at Oklahoma, pinagsama ang pangalan mula sa 2 estado at ang hangganan ay dumaraan sa gitna nito noon. Pagkatapos, isang bagong pagsisiyasat ang nagpakita na mali ang linya, kaya magdamag, lumipag patimog ang hangganan. Bigla, lumipat sa ibang estado ang bangko, post office at karamihan ng negosyo. Hanggang ngayon, iisa pa rin ang distrito ng paaralan sa magkabilang panig. Pwedeng maglakad ang mga batang mag-aaral mula sa silid-aralan sa Oklahoma, papuntang larangan ng bola sa Texas at makatawid ng hangganan ng estado ng di namamalayan. Numero 31. Walang opisyal na wika ang US dahil ayaw ng Kongreso na may tsapwera ang mga unang mamamayang nagsasalita ng Aleman, Olandes o Pranses. Ingles lang ang karaniwang wika.
Nanatili itong ganoon hanggang Marso 1, 2025 nang lagdaan ni Pangulong Donald Trump ang isang executive order na nagsasabing Ingles na ngayon ang opisyal na wika ng Estados Unidos. Bagamat hindi batas, dapat gamitin ng mga federal na ahensya ang Ingles sa araw-araw na gawain. Ngunit may mga kwento sa Amerika na hindi gawa ng tao. Numero 30. Sa hilagang silangang Utah, hindi iniwasan ng Green River ang lupain, dumiretso ito, binutas ang Uinta Mountains. Matagal na walang nakaalam kung paano ito nangyari. Noong unang bahagi ng 2026 na lutas na mga mananaliksik ang misteryo, may siksik na batong lumubog ng malalim sa ilalim ng lupa at hinila pababa ang mga bundok. Nanatili ang ilog sa orihinal nitong galuyan, inuukit ang isang landas sa buong panahong yon. Sumunod, umangat muli ang mga tuktok ng bundok sa paligid. Minsan, kayang baguhin ng heolohiya ang tanawin sa ilang araw lang, hindi kailangan ng libu-libong taon. Bilang 29, ang Channeled Scablan sa silangang Washington ay parang ibang planeta. Karamihan ng rehiyon ay taniman, pero dito, tigang ang lupa. Bumabagsak ng daan-daang talampakan ang mga bangin at natutuyo ang malalaking talon. Sa katunayan, may mas malaki pa kaysa Niagara Falls. Puno ang lugar ng bakas ng tuyong kanal ng baha, kuli at talon. Matagal nang iginiit ng mga heologo na dahan-dahan itong nabuo, pero hindi sumang-ayon si J. Harlan Bretz. Iginiit niya na isang malaking baha ang sabay-sabay na lumika ng lahat ng ito. Tama siya. Pagkatapos ng huling panahon ng yelo, ilang ulit bumigay ang yelong dam ng napakalaking lawa ng ilang ulit. Malalaking pader ng tubig ang rumagasa sa rehiyon, nag-alis ng lupa at naglantad ng bato sa ilang araw. Matapos ang mga dekada, tumanggap si Bretz ng Penrose Medal, ang pinakamataas na parangal sa heolohiya, 2 taon bago siya pumanaw sa edad na 78. Minsan, ang pinakasikat na bersyon ng kasaysayan ay siya ring pinaka-hindi tama, bilang 28. Madalas ipakita ng Hollywood ang mga cowboy bilang nag-iisang gumagala sa kapatagan, pero mas kapanapanabik ang totoong kwento. Pagkatapos ng digmaang sibil, dumami ang pagdadala ng baka mula Texas patungong Hilaga papunta sa mga riles ng tren. Sa mga pagdadala, isa sa bawat 4 na cowboy ay itim. May ilan sa kanila na ipinanganak na alipin at naging magagaling na mga ngabayo sa kapatagan. Sa kasagsagan ng mga pagdadala ng baka, 5 hanggang 9,000 itim na cowboy ang nagtrabaho sa kapatagan, nagtitipon at nagpapastol ng mga baka. Si Bill Pickett, isang itim na cowboy, ang nag-imbento ng steer wrestling sa rodeo na ginagamit pa rin ngayon. Siya ang unang itim na cowboy na naging bituin sa pelikula noong dekada 20. Si Bass Reeves naman ay nakatakas sa pagkaalipin at naging Deputy U.S. Marshal. Hindi lahat ng lugar sa US ay pinag-isipang pangalanan. May mga bayang nabubuo kapag lahat sumusuko. Numero 27. Sa North Carolina, may bayan na tinawag na Why Not dahil sa pagkadismaya. Sa pagpili ng pangalan, bawat mungkahi ng mga lokal ay nauwi sa pagtatalo. Lumipas ang oras ng walang kasunduan. Sa huli, may isang pagod na residente na nagmungkahi. Bakit hindi na lang tawagin itong Why Not? Sumang-ayon ang lahat at yun na. Madalas ding huminto ang mga bisita para kunan ng litrato ang karatula ng bayan bago magtungo sa Ira, North Carolina. Minsan, ang magagandang pangalan ng bayan ay aksidenteng nangyayari. Kilala ang US sa hilig nito sa fast food, kaya nakakagulat ang susunod na halimbawa. Bilang 26 ang McDonald's ay isa sa mga pinakakilalang tatak sa buong mundo. Sa sobrang kilala, parang nasa bawat kanto ito. May mahigit 13,000 lokasyon ng McDonald's sa bansa, ngunit mas marami pa rin ang mga aklatan sa US na mahigit 17,000 sangay at bookmobile. Sa bawat McDonald's, may mahigit isang aklatan. Sa ilang komunidad, igit pa ito sa lugar para kumuha ng libro. May nagpapahiram ng gamit, buto ng halaman, pamingwit at teleskopyo. Hindi mo yan makukuha sa Happy Meal. Alam mo ba ang pinakasikat na pangalan ng lungsod sa US? Tuklasin natin. Numero 25. Kung bibisitahin mo lahat ng lungsod sa US na tinatawag na Washington, aabutin ka ng halos 3 buwan. Sa 88 Washington sa buong bansa, ito ang pinakakaraniwang pangalan ng lungsod sa Amerika. Ang dating makabansang pagpupugay ay naging pambansang uso at di na natigil. Pumapangalawa ang Springfield na may 41 lungsod. Mahigit 200 taon na, patuloy pa ring hinuhubog ni George Washington ang Amerika. May mga lugar na pinangalanan dahil sa kasaysayan at iba naman dahil sa ugali. Numero 24. Kailangang umakyat para marating ang Alma, Colorado na sa halos 10,600 talampakan mula sa antas ng Dag at pinakamataas na incorporated na bayan sa Amerika.
Nakatira doon ang 300 katao buong taon sa kabila ng manipis na hangin at matinding taglamig. Mas mataas pa ang pangunahing kalsada kaysa tuktok ng Bundok Mitchell, pinakamataas sa silangan ng Ilog Mississippi ng halos 4,000 talampakan. Ang lokal na bar ay sinasabing pinakamataas sa Amerika, kung saan ang taas ay parang 3 bote ng beer ang epekto ng isa. Lahat ng bayan may simula at ang susunod ay nagsimula sa sugal, bilang 23. Nakuha ng Shiloh, Arizona ang pangalan mula sa isang laro ng barahang mataas ang pustahan dahil sa alitan ng dalawang magsasaka kung sino ang kukuha ng rancho. Imbes na magdemanda, nagkasundo silang lutasin sa bunutan ng baraha. Ang rancho ay mapupunta sa may pinakamababang baraha. Isang lalaki ang nagbukas ng 2 ng treble at nanalo. Umalis ang natalo at mula sa panalong baraha, nakuha ang pangalan ng bayan. Ngayon, tinatawag na Deuce of Clubs ang pangunahing kalsada at may 2 ng treble sa mga karatula sa bayan. Sinasabi nilang nakakahanap ng paraan ng buhay at patunay dito ang susunod na lugar, numero 22. Sa desyerto ng Nevada, may makitid na bitak sa bato patungo sa malalim na binahang kuweba na tinatawag na Devil's Hole at may isang naninirahan doon, ang Devil's Hole Popfish. Bihira lang ang mga isdang ito at di mo makikita sa ibang lugar. Umaasa lang ang buong uri nila sa manipis na parte ng tubig na nasisinaga ng araw sa gilid ng bangin. Sa ngayon, nasa 200 na lang ang natitirang populasyon at dahil sa matinding pagbabago ng klima, nangangganib ng maubos ang grupo ng isda. Karamihan sa komunidad ay umaangkop sa lupa pero may isang nagpasiyang mas madaling lumipat, bilang 21. Noong unang bahagi ng 18 daan na tuklasan ng mga minero, ang pinakamayamang bakal na mineral sa ilalim ng Hibbing, Minnesota. Dahil mahalaga ang natuklasan, kinuha nila ito kaya inilipat ang bayan. Inaangat ng mga manggagawa ang bahay, hotel at paaralan sa mga rolyo. Hinila ng mga kabayo at steam engine ang mga gusali ng halos 2 milya sa bagong lokasyon, saka inukay ng mga minero ang dating bayan. Matagal ang paglilipat pero marami sa mga gusali ay naroon pa rin. Binago ng panahon ng yelo ang kontinente, ngunit may isang bahagi na hindi naapektuhan, bilang 20. Noong huling panahon ng yelo, winasak ng glacier ang karamihan ng hilagang bahagi ng Midwest, maliban sa isang rehiyong hindi nila nadaanan. Ang driftless area ay sumasaklaw sa ilang bahagi ng Wisconsin, Minnesota, Iowa at Illinois. Habang pinatag ng mga glacier ang tanawin, ang yelo ay nahati at dumaloy. Matatarik na bangin ang pumalit sa dating patag na sakahan. Malalalim na lambak ang naghihiwalay sa mga burol. Malamig na sapa ng trout, tagong kuweba at bukal ng apog ay makikita sa lugar. Malaki ang pagkakaiba nito sa mga taniman ng mais sa paligid. May ilang lugar sa US na literal ang pangalan, bilang 19 maligayang pagdating sa pinto ng kamatayan. Isang makitid na kipot ang naguugnay sa Green Bay at Lake Michigan, puno ng malalakas na agos, tagong bahura at biglaang bagyo, kaya naging libingan ng mga barko ang daanan. Dahil sa takot ng mga marinong Pranses, tinawag nila itong Port de Mort o Pinto ng Kamatayan. Ngayon, may mga parola na nagbabantay pero may mga barkong lumubog pa rin. Hindi dapat hinuhusgahan ang bagay based sa itsura lang. Patunay dyan ang kasunod na halimbawa, numero 18. Saklaw ng Great Dismal Swamp ang Virginia at North Carolina at sa loob nito ay ang lawa ng Drummond na may madilim at parang tsaan na tubig. Mahalaga ang malabong tubig na yon dahil di tulad ng tubig sa mga barko may layag na mabilis mapanis, nananatiling sariwa ng ilang buwan ang tubig mula sa latian. Pinapapagal ng natural na tannins mula cypress at juniper ang pagdami ng bakterya, kaya naging maasahan ng latian bilang inuming tubig sa mahahabang paglalakbay. Sinubukan ni Jorge Washington patuyuin ito para gawing sakahan at nagtayo ng komunidad ang mga tumatakas na alipin sa mga liblib na isla. May mga lugar na tila nagkamali ang kalikasan sa pagsunod ng tagubilin. Sa Buffalo, New York, may maliit na talon na may walang hanggang apoy. Sumisirit ang natural na gas sa mga bitak ng bato at nagpapakain sa apoy sa isang likas na lungga. Ilang pulgada lang ang taas ng apoy at patuloy na nasusunog malapit sa dumadaloy na tubig. Nalilito pa rin ang mga siyentipiko dahil mas malamig ang mga batong nakapaligid kaysa sa karaniwang lugar na may natural na apoy. Minsan namamatay ang apoy, kaya muling sinisindihan ito ng mga hiker. Akala mo alam mo na kung ilan ng Great Lakes? Isipin mong muli, numero 16. Sa loob ng 18 araw noong 1978 opisyal na nagkaroon ng 6 na Great Lakes ang Estados Unidos. Nakuha ng lawa ng Champlain sa Vermont ang titulo dahil sa probisyon ng isang senador sa federal na panukala. Pinirmahan ito ni Pangulong Clinton bilang batas, kaya nadagdag agad ang bagong miyembro ng Great Lakes. Mabilis ang reaksyon ng publiko. Mas maliit ang Champlain kaysa sa 5 umiiral at hindi natuwa ang mga mambabata sa Midwest na magbahagi ng samahan.
Pagkalipas ng 18 araw, binawi ng Kongreso ang desisyon. Nawala ang estado ng Lake Champlain, ngunit napanatili ng Vermont ang pondo ng pamahalaan, kaya may bonus pa rin. Puno ng grama ang kasaysayan. Tungkol ang kwentong ito sa nangyari matapos mawalan ng pansin. Numero 15. Noong 1861 isang maliit na komunidad sa New York ang gumawa ng malaking desisyon. Bumoto ang town line na kumala sa Estados Unidos at suportahan ang Confederacy. Isa itong tila walang saysay na hakbang. Ang bayan ay malapit sa Buffalo, mga 1,000 milya mula sa timog. Habang nagpapatuloy ang digmaan, abala ang mga tao sa pagkakawatak-watak ng bansa, kaya't nakalimutan ng lahat ang kanilang katapatan. Lumipas ang mga dekada, hindi opisyal na muling sumali ang town line sa Union. 85 taon nang lumipas, noong 1946 may nagtanong ukol dito. Nagpadala si Pangulong Truman ng liham para hikayatin ng mga residente, kaya bumuto ang mga taga-bayan at nagdesisyong sumali muli. Minsan, ang isang problema ay maaring libu-libong taon nang nabubuo. Bilang 14, ang tubig ay dumadalay papasok sa Great Salt Lake ng Utah at hindi na ito lumalabas. Kaya bawat ilog na pumapasok dito ay nagiiwan ng mineral, at dahil walang labasan patungong dagat, nananatili ang mga mineral. Sumisingaw ang tubig pero natitira ang asin. Libu-libong taon nang mas maalat ang lawa kaysa dagat, kayang lumutang ng mga naliligo na parang bote. Halos brine swimp lang ang nabubuhay dito. At nariyan din ang riles ng tren na naghahati sa lawa sa dalawa. Dahil halos hindi naghahalo ang dalawang bahagi, kadalasan ang isa ay mukhang asul-berde habang ang kabila ay nagiging matingkad na kulay rosas. Ngunit may malaking problema ang mga mineral na yon. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada, 20 ng 2,000, lumiit ng husto ang lawa sa pinakamababang antas. Nagpadala ng arsenic na alikabok ang lantad na ilalim ng lawa sa Salt Lake City, kaya binantayan ito ng mga opisyal na parang banta ng panahon. Habang tumitindi ang pagkuha ng mineral, mas lumalala ang sitwasyon. Pero minsan, mahilig ding magpabago-bago ang kalikasan. Numero 13. Ang Mono Lake, California ay may kagubatang gawa sa bato. Mula sa ilalim ng lawa, sumisibol ang mga bukal na hitik sa mineral na bumubuo ng kakaibang mga apog na tore na tinatawag na tufa. Sa maraming siglo, lumago ang mga ito sa ilalim ng tubig. Nang lumaon, inilihis ng Los Angeles ang mga ilog na nagpapakain sa lawa. Habang gumababa ang tubig, lumitaw ang mga tor at naging parang kagubatan ng bato. Iniutos ng korte sa Los Angeles na bawasan ang pagkuha ng tubig kaya muling tumaas ang lawa. Kadalasan, ang sakuna ay dumarating sa loob ng isang araw, pero ang susunod na ito ay tumagal ng ilang henerasyon. Numero 12. Isang siglo na ang nakaraan, masigla ang komunidad ng Holland Island sa Chesapeake Bay, Maryland. May halos 360 residente kumpleto sa bahay, tindahan, simbahan, paaralan at baseball team. Ngayon, halos wala na ito. Ang isla ay unti-unting nilamon ng bay dahil sa malambot na putik at luwad. Sunod-sunod na pinalutang ng mga pamilya papunta sa mainland ang kanilang mga bahay na yari sa kahoy habang lumiit ang bayan. Isang bahay ang tumagal ng mas matagal dahil pinalibutan ito ng may-ari ng sandbag laban sa tubig. Noong 2010 bumagsak sa bay ang huling bahay sa Holland Island. Tuwing low tide, may mga basag na lapida pa ring lumalabas sa tubig kung saan dating naroon ang bakuran ng simbahan. Ilan lang ang mga misteryong mas nakakainis kaysa ebidensyang di maipaliwanag. Numero 1. Sa Racetrack Playa sa Death Valley, mabibigat na bato ay kusang dumudula sa disyerto at nag-iiwan ng mahahabang bakas. May ilang tumitimbang ng daan-daang libra pero madali pa ring dumudula sa tuyong putik at dekada nang walang paliwanag dito. Walang bakas ng paa, walang taong nanuloko, mga batong gumagalaw lang sa tuyong sahig ng lawa. Isinisi ito sa malalakas na hangin, puwersang magnetiko at mga alien. Pagkatapos, noong 2014, nasaksihan ng mga siyentipiko ang pangyayari. Pagkatapos ng ulan, nabubuo ang manipis na yelo sa gabi. Sa umaga, nababasag ang yelo at lumulutang sa putik. Kahit mahina ang hangin, natutulak ang yelo pati mga bato. Sunod, ang maliliit na komunidad ay kadalasang may kasamang nakakatakot na kwento. Numero 10, ang Calawao County, Hawaii ay may mas mababa sa 100 residente ngayon. Mahigit isang siglo, hindi yon naging opsyon at walang pinayag ang umalis. Naging kolonya ito ng mga may ketong. Kinuha ang mga pasyente mula sa kanilang pamilya at ipinadala dito. Si Father Damien, isang Belgianong pare, ang nag-alaga sa kanila. Matagal siyang nanatili bago nahawa at namatay doon. Pagkaraan ng mahigit isang siglo, kinanonisa siya bilang santo. Gagawin ng lungsod ang lahat para makuha ang kailangan nito. Bilang siyam, noong 1938, binura ng Massachusetts ang 4 na bayan sa mapa: Dana,
Enfield, Greenwich at Prescott lahat ay nawala. Kailangan ng Boston ng mas maraming tubig. Binahan ng estado ang buong lambak para gawin ng Quabbin Reservoir kaya napilitang lumikas ang mga pamilya mula sa mga tahanang itinayo ng kanilang mga ninuno. Giniba ang mga gusali, hinukay ang sementeryo at inilipat ang mga patay. Pagkatapos, isinara ang lambak at pinuno ng tubig. Ang reservoir ngayon ang pinagkukunan ng inuming tubig ng milyon-milyong tao sa Boston at tuwing tagtuyot, lumilitaw ang dating mga kalsada at pundasyon ng bato. Minsan, mas madaling maintindihan ang mapa kapag tiningnan mula sa itaas. Numero 8. Madalas akala ng iba mga alun-along bukirin at taniman ng peach ang Georgia hanggang makita nila ang Brasstown Bald. Sa taas na 4,800 talampakan ito ang pinakamataas sa estado. Sa malinaw na araw makikita ang Georgia, Tennessee, North Carolina at South Carolina ng sabay. Minsan, may mga tao na nakakakita ng Atlanta kahit halos 80 milyang layo. Nakakaloko ang itsura minsan at sa susunod na halimbawa, talagang nakakaloko. Pang-7. Mukhang kagubatan si Pando pero hindi siya ganon. Sa tinatayang 100 acre ng burol sa Utah, may humigit kumulang 47,000 quaking aspen. Bawat puno ay magkapareho ang genes at konektado sa iisang ugat sa ilalim ng lupa. Ang napakalaking kagubatan ay iisang buhay na organismo. Ayon sa mga siyentipiko, libu-libong taon ng buhay ang mga ugat nito. Sa timbang, maaring ito ang pinakamabigat na nilalang sa mundo, mas mabigat pa sa asul na balyena o sequoia, ngunit nanganganib ito. Ang mga usa, tagtuyot at sakit ay unti-unting sumisira rito. Dahil dito, nagsagawa ng mga hakbang sa konserbasyon at nagtalaga ng mga protektadong lugar kung saan muling tumutubo ang habatang usbong. Hindi lahat ay ligtas sa panahon ng yelo. May ilang bagay na ayaw umalis. Numero 6, ang pinakamataas na bundok sa Virginia ay may isang naiwang kagubatan. Malapit sa tuktok ng Mount Rogers, may kagubatan ng spruce at fir. Karaniwang makikita ito daan-daang milya sa hilagang Canada. Labi ito mula panahon ng yelo. Nang umurong ang mga glacier, nawala ang karamihan sa malamig na kagubatan sa timog. Ngunit dahil nanatiling malamig ang Mount Rogers, napanatili nito ang maliit na bahagi ng kagubatan. Ngayon, ang mga nagha-hiking sa Appalachian Trail ay umaakyat mula sa hardwood forest at biglang napapalibutan ng mga punong parang nasa hilagang ilang. Karamihan ng mga bayan at lungsod ay para sa kalakalan, trapiko o paglago. Ngunit ibang layunin ng bayang ito. Pang-5, sa Carefree, Arizona, seryoso nila ang pangalan ng lugar. May mga kalsadang Easy Strip, Pohum Road at Nonchalant Avenue. Dinisenyo ang bayan para pabagalin ang buhay. Itinayo ito ng mga developer noong 1900 at 50 bilang taguan mula lungsod at nanatili ang tema. Parang biro rin na magbigay ng direksyon dito. Lumiko kapakaliwa sa Easy Street tapos pakanan sa Tranquil Trail. At yan talaga ang ruta. Pero hindi lang yon ang tanging tampok dito. Ang sentro ng bayan ay may isa sa pinakamalalaking sundial sa kanlurang hemispero. Minsan, isang pagkakamali ay nagdudulot ng sunod-sunod na di inaasahang pangyayari. Pang-4, noong 1980 may crew ng oil drilling na bumuta sa ilalim ng Lake Payne, Louisiana at nadiskubre ang isang minahan ng asin. Nang mabutas ng drill, nagsimulang maubos ang tubig sa lawa. Isang higanteng ipo-ipo ang sumira sa drilling rig, mga barge, puno at bahagi ng kalapit na isla. Nagbago ng direksyon ng isang kanal at bumalik sa lumalaking butas, kaya nabuo ang pinakamataas na talon sa Louisiana. Sa kabutihang palad, walang namatay. Matapos ang kaguluhan, naging pinakamalalim sa estado ang lawa ng Payne, ngunit may ilang tagumpay na may kasamang tandang padamdam. Numero 3. Karamihan ng pinakamataas na punto ng mga estado ay nasa tuktok ng bundok, maliban sa Connecticut na nasa gitna ng dalisdis ng bundok Frisell. Ang totoong tuktok ay nasa kabila ng hangganan sa Massachusetts, kaya ang pinakamataas na bahagi ng Connecticut ay bahagi ng bundok na iba. Parang magyayabang ka na ikaw may-ari ng pinakamataas na gusali, pero ikatlong palapag lang palangyo. Bawat kultura ay may mga kwento at alamat, at minsan may katotohanan ang mga ito. Pangalawa, ikinuwento ng mga katutubo sa maraming henerasyon ang isang likas na tulay sa Ilog Columbia kung saan pwedeng maglakad ang tao nang hindi nababasa. Para sa iba, tunog alamat ito. Nadiskubre ng mga heologo ang ebidensya ng malaking landslide na minsan humarang sa ilog. Ang guho ay lumikha ng malaking dam na naging daan para matawid ng tao ang Columbia. Kalaunan, nabutas ng ilog ang harang, bumalik sa dati ang daloy at nawala ang tulay pero nanatili ang alaala. Ngayon, may bakal na tulay sa halos parehong lugar. Sa kabila ng konektadong mundo, may lugar pa rin na tila wala ang makabagong mundo. Ang pinakaliblib na lugar sa ibabang 48 estado ay nasa kailaliman ng Yellowstone.
Hindi madaling makarating doon dahil ang thoroughfare ang pinakamalayang lugar mula sa kalsada sa Amerika. Para makarating dito, kailangang maglakad ng mahigit 20 milya sa kagubatan. Walang cellphone signal, ranger station at madaling labasan. Ang ruta ay dumadaan sa mga ilog, parang, kagubatan at mga lugar na kabilang sa may pinakamaraming grizzly bear sa bansa. Kailangang nakasakay sa kabayo ang mga park ranger para marating ito at tumatagal ng 2 araw ang biyahe papunta rito. Sa bansang konektado ng highway, paliparan at cell tower, nananatiling pambihira ang thoroughfare. Dito, tunay kang nag-iisa. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto pa ng ganitong content, paki-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa susunod sa Map Pack.